Pagkamatay ng dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team sa gitna ng training sa Aurora, pinaimbestigahan ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation. Pamilya ni Rene Baterbonia kinwestiyon ang sinasabing aksidenteng pagkamatay ng player. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Hell Week at deadly training. Bansag sa mga naunang pagsasanay ng koponan ng ilang basketball player sa mga dati ng panayam. Parang sundalo daw talaga, bro. State of calamity. Idineklara sa probinsya ng Sarangani kasunod ng mapaminsalang lindol. Paghahatid ng tulong at paggagamot sa mga nasugatan sa Gland, Sarangani. Pahirapan dahil sa mga sirang daan at infrastruktura. Mga pamilyang namatayan dahil sa lindol makakatanggap ng 50,000 pesos ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Bago ang malakas na pagyanig noong Lunes, aabot sa 3,000 earthquake swarm o mahihinang lindol na itala sa Southern Mindanao. Pagtatalaga ng abogadong senador para humawak sa impeachment proceedings, pinag-uusapan ng new majority ng Senado. Senador Cheese Escudero at Kiko Pangilinan, pinagpipilian, at Ara San Agustin, ready to settle down na nga ba? This is Philippine culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Sarangani dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. 2 araw mula ng lumindol, maraming lugar pa rin ang hirap maabot. Kaya tuloy ang panaghoy ng mga nilindol na mahatira ng pagkain at inuming tubig. Mula po sa bayan ng Glan, nakatutok live si Maki Pulido. Maki! Maaari raw na magdamagan itong pagkukumpuni at clearing operations ng DPWH dahil ang target ay sana ngayong gabi ay makabiyahe na ng diretsyo ang mga sasakyan hanggang sa bayan ng Glan na na-isolate dahil sa mga sirang tulay at kalsada. Natanggal na nga yung sasakyan na nadaganan ng mga malalaking tipak ng bato dito sa boundary ng Glan. Nagdala na ng mga heavy equipment ang DPWH para maayos sa mga sirang tulay at kalsada. Nadaraanan na ang Sapu-Masla Bridge sa bayan ng Malapatan at target maayos ngayong gabi ang kalsadang nabiyak at tila hiniwa-hiwa para makabiyahe na mga sasakyan diretsyo hanggang sa bayan ng Glan. Dahil ginagawa na raw ng DPWH yung portion ng highway na nagkabiyak-biyak ay pinagbabawalan dumaan kahit na mga tao, hindi lamang mga sasakyan. So para makarating tayo, lampas nun, para malampasan natin, kailangan sumakay tayo ng bangka. Habang inaayos ang kalsada, naghihintay pa rin ng tulong ang mga biktima ng lindol sa bayan ng Glan. Ito na lang ang natira sa bahay ni Julito dahil wala nang matuluyan, sa gilid ng kalsada siya gumawa ng pansamantalang matutulugan. Walang mapagkakitaan mula ng lumindol kaya't wala nang pambili ng makakain o maiinom. Naghihintay pa rin ng tulong. Wala mang matulong pa na tanggap namin. Pagkain at saka tubig. Walang mainom. 3 araw na rin naghihintay ng kahit kaunting tulong si Ronald Zubel. Gustuhin mang kumita, wala namang nag-aarkila ng kanyang bangka mula ng lumindol. Sa oras na maubos ang kanilang 5 kilong bigas, wala na raw siyang maipapakain sa 3 niyang anak. Lapit na maubos, ma'am. Kunti na lang. Yan na ang problema, may kasi hindi kami kamanap buhay kasi ganito ngayon, ma'am. May lindol, wala namang trabaho. Importante lang, ma'am, bigas lang, ma'am, saka tubig. Yan lang, ma'am. Sumtulugan ng anak namin, ma'am. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Glan, pahirapan talaga ang pagdating ng relief goods, kaya't hinihintay nilang maayos ang kalsada para mapabilis ang pagdating ng tulong. Sa mga naghihintay ng tulong, no, naiintindihan namin sa humingi lang kami ng pasyensya. Kami gusto talaga namin makarating agad.
Pero naiintindihan naman natin na hindi talaga natin mapabilis kasi yung daan wala. Pero pati matitirhan, malaking hamon para sa maraming biktima ng lindol. Nasa 20 bahay yung dating nakatirik sa gilid ng bundok na ito dito sa bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani. Pero dahil dun sa lindol, sira na lahat ng mga bahay. Itong bahay nga na ito nahulog na dun sa gitna kung saan nabiyak yung lupa. Dito dati nakatira ang pamilya ni Maricel Poncardas. Hindi po namin alam kung ano yung mangyayari kasi wala naman kaming mapupuntahan. Dito lang kami naninirahan sa wala rin kaming sariling lupa kasi. Bahala na po ang Panginoon. 3 araw mula ng lumindol, nag-aalala na rin ang mga doktor sa Rural Health Unit dahil naubusan na sila ng anti-tetanus shot. Baka raw kasi may mga naantala lang ang pagpunta sa pagamutan pero nasugatan noong lumindol. Sa mga cases na nakita namin, ma'am, like yung mga patients talaga kami na makapunta dito na for example may mga deep wounds. Yun kasi kailangan talaga yung mabigyan ng anti-tetanus para hindi mag-fester yung infection. Yung delikado kasi sa tetanus is kapag bababa yan sa lungs, magkakaroon ng respiratory arrest yung patient. Hindi siya makakahinga. Sa Glan Provincial Hospital, nagtitiis pa rin sa init ang mga pasyenteng nasa parking lot pa rin dahil hindi pa cleared ang hospital building. Pero mas inaalala ng mga doktor ang mga nagtamo ng matitinding sugat noong lumindol. Our OR is non-operational. Our laboratory is non-operational. And we don't have the consultants because our consultants comes from Jansan area, anesthesiology. They could not come here because the road is not passable. So these patients need to be airlifted or by sea ambulance or whatever available that for them to be transferred to higher facility. Isa si Cambria sa 3 araw nang naghihintay na mailipat ng ibang ospital. May malalim na sugat siya sa ulo at dislocated din ang kanyang kanang paa matapos madaganan ng pader nang tumama ang lindol. Mahirap talaga, ma'am. Pero tiniis ko na lang ang hirap para madala ako sa ospital. Dahil sira pa ang kalsada ay gumamit na ang Kapuso Foundation ng commercial fishing vessel mula General Santos City. Kaya't nakarating na sila sa Glan nitong hapon at magsisimula ng pamamahagi ng tulong ngayong gabi. Samantala, alam nyo, kanina bago tayo umere, ay nagkaroon ng aftershocks pero sa kabila nito ay hindi pa rin tumigil itong clearing operations ng DPWH. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. At kaugnay ng pagkamatay ng 2 Ateneo basketball players, inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na mag-imbestiga. Bagaman walang foul play na nakikita sa ngayon, inaalam na rin kung may dapat panagutin sa training nila sa Aurora. Lalo't may mga dating player na nagsabi na dumaan din sila sa tinawag nilang deadly at Hell Week na pagsasanay. Nakatutok si June Veneracion. Kung mismo ikinamatay lang ang pag-uusapan, malinaw ang nakumpirma sa pagsusuri ng mga otoridad sa labi ni Ateneo basketball player Rene Baterbonia. Lumalabas po na asphyxia by drowning. Ibig sabihin, naubusan siya ng hininga dahil sa pagkalunod sa kanilang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Inaabangan naman ang resulta ng pagsusuri sa labi ni Divine Adili na namatay rin sa aktibidad. Lumabas din sa investigasyon na nasa hanggang bewang na lalim na tubig ang team ng Ateneo. Pero napunta sila sa biglang lalim na bahagi ng dagat at hinampas ng malalakas na alon. Noon nawala sina Baterbonia at Adili at natagpuan lang pagkatapos ng 30 hanggang 40 minuto, 5 dipa mula sa baybayin. Sabi ng PNP, lumayo ng 300 metro sa tapat ng resort ang team activity kahit pinayuhan umano sila ng resort management na sa tapat ng resort gawin ang mga aktibidad. Anong una po, nung unang dating po nila, nag-uusap po sila na ito yung kondisyon ng dagat natin dito sa tapat ng resort ay safe dyan, mababaw dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko kanina, yung pong team ay gusto kumbaga ay po silang humingi pa sila na huwag silang pakialam sa gagawin nila activity. Pero walang nakikitang foul play ang Aurora Police.
batay sa mga affidavit ng mga nagbigay ng first aid. Base po sa affidavit ng lifeguard, ay haba ko po ngayon yung statement niya, ay wala akong napansin na pabigat sa paa, kamay o katawan ng player. So yun po yung sabi ng lifeguard. Sabi naman po ng tiga MDRRM mo ng Dipakulaw, walang anumang pasa sa kanyang katawan nang siya ay aming binigyan ng punong lunas. Walang foul play pero wala bang dapat panagutin? Tiniyak ng PNP na wala silang sisinuhin, walang cover-up at magiging transparent ang ginagawa nilang investigasyon. Ilalabas daw ang buong resulta kapag natapos na silang mag-imbestiga. As to the negligence of anybody or yung liability po ng kasino mang partido, ay ito po'y malalaman natin once the investigation has been completed. Nako-question kasi ngayon kung ano ba talaga ang ginagawa sa training. Lalo sa gitna ng paglutang ng mga dati ng interview sa iba't ibang naging basketball player ng Ateneo de Manila University. Pero wild yun. Wild talaga, wild. Sa 2022 interview na ito, halimbawa ng Shoot First podcast, ay tinanong sina Gian Mamuyak at Tyler Chu tungkol sa kanilang naging training camp sa Aurora, parehong probinsya kung saan namatay sa training sina Baterbonia at Adili. Balita ko talaga may isang, baka nga yun, parang training camp yun dating. So, morning. Iba pa yun. Parang sundalo daw talaga, bro. Ano yung ibig sabihin nung parang narinig ko na pang sundalo? Walang basketball dun, as in... Bootcamp, walang basket, walang bola. Wild. Dagat lang tsaka buhangin. Yep. No cellphone. Aniya, subok na subok ang kanilang mental toughness sa tindi ng training na kanilang naranasan. Sa isang hiwalay na podcast naman, tinawag ng dati ring Ateneo player na si SJ Belangel ang ginawa nila sa Aurora bilang deadly training. Kung kailan utak na lang ang gagana at ang katawan hindi na. Hell Week naman ang tawag dito ni ex-Ateneo player Sean Ildefonso nang makapanayam din sa ibang podcast. Inatasan na rin ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation o NBI na bumuo ng task force para imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student athlete. Ang NBI ang tutukoy kung merong sapat na basihan para irekomenda ang pagsasampa ng reklamo sa DOJ. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nasawi ang isang binatilyo sa Parañaque City matapos siyang pagtulungang bugbugin ng mga kapwa niya menor de edad. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Labis na nagdadalamhati ang mga kaanak ng 14 anyos na lalaking ito matapos siyang bugbugin na naging dahilan ng kanyang kamatayan sa Barangay BF Homes, Parañaque noong hapon ng Biyernes. Ang menor de edad na biktima, isang person with disability. Ang mga nambugbog umano sa kanya, 6 na puro menor de edad din. Ayon sa pulisya, nakipagkita ang biktimang si John Raven Tabinas sa 6 para ihatid daw ang binili nilang shorts. Bale, after nung naibigay na nila yung shorts, pag-akyat nung victim natin doon sa footbridge, doon na pinagsusuntok na siya. Nagawa ng biktima na makarating sa malapit na istasyon ng pulisya pero sumusuka na raw ng dugo kaya isinugod na siya sa ospital. Batay sa report ng Parañaque City Police, kalaunan ay pumanaw ang biktima dahil sa tinamong severe traumatic brain injury dulot ng pambubugbog. Sa follow-up operation, naaresto ang 6 na menor de edad na naituro pa raw ng biktima bago namatay. Nung nai-report sa atin, nag-conduct na tayo ng follow-up. Nakuha natin sila. Then pina-identify through video call kasi nasa hospital na yung victim. Hindi naman matanggap ng ina ng biktima ang kalunos-lunos na sinapit ng anak. Mabait at marami raw kaibigan ng anak sa kabila ng kapansanan. Masakit po sa akin yung ginawa nila na walang kamalay-malay yung anak ko na ginawa lang nilang pang suntok, binugbog nila walang kalaban-laban. Hindi na nakuna ng pahayag ang 6 na menor de edad na nasa kustodiya na ng City Social Welfare and Development Office. Inirefer na rin sa Parañaque City Prosecutor's Office ang reklamong murder na isinampa laban sa kanila. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Itinakda sa June 18 ang pre-trial conference
para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero hindi pa pinal hanggang ngayon kung sino ang uupong presiding officer ng impeachment court dahil sa kalituhan sa Senate leadership. May posibilidad din daw na isa sa mga abogadong senador ang manguna sa paglilitis. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng girian ng dalawang paksyon sa Senado, palapit naman ang palapit ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, naipadala na ang Notice of Pre-Trial Conference na dadaluhan ng magkabilang panig sa June 18. Naipublish na rin ang amended impeachment rules na nagpapahintulot ng paghalal ng bagong presiding officer ng impeachment court. Dahil ang nakaupong Senate President ang siya ring magsisilbing presiding officer ng impeachment court na numpa nitong Mayo si Senador Alad Peter Cayetano. Pero ngayong si Gatchalian ay acting Senate President, sinabi niyang siya ang uupong presiding officer. Pero may posibilidad ding ang umupo, isa sa mga kasamahan nilang abogado, sina Senador Cheese Escudero o Kiko Pangilinan. Nabanggit din po in the past nung time pa ni nung Senate President si Tito Soto na banggit po na pwedeng pa-handle ang impeachment trial sa isang abogado na kasama po ng mayorya. And you have two lawyers, sir, no? Attorney Senator Escudero and Pangilinan. Tama ka, no? Sinabi ni Senator Soto yun. At yan ang kasalukuyang pinag-uusapan. Kailangan maplansya ito dahil ang kabilang paksyon ni Cayetano, nagsabi rin siya pa rin ang presiding officer sa impeachment. Kung may mahahalal na bagong Senate President sa botong 13 senador, matatapos ang usapin. Si Vice President Duterte, pinauubaya sa kanyang mga abogado ang paghahanda sa impeachment. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Anang bise, mas mabuti kung matutukoy ng Korte Suprema kung sino ang legal na leader ng Senado. May pahaging din siyang dapat kasama pa rin sa Senado yung nakakulong at nagtatago na mukhang tumutukoy sa nakadeteneng si Senador Jinggoy Estrada at pinaghahanap ngayong si Senador Bato de la Rosa. Sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Sinabi ngayon ni Gatchalian na meron ng operational at management control ang kanyang grupo sa Senado. Siya na raw ang pumipirma ng payroll ng mga empleyado at pinatutupad ngayon ng Senado ang memo niya ng work from home muna ang mga empleyado. Ang grupo rin anya nila ang kausap ng Kamara tungkol sa nalalapit na State of the Nation ng Pangulo. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Naghihinagpis pero tuloy sa panawagang hustisya ang mga naulilang pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang ina ni Baterbonia, nakukulangan pa rin sa paliwanag ng Ateneo de Manila University kaugnay sa nangyaring trahedya sa training. Nakatutok live si Mariz Dumali. Mariz! Emil, marami pa rin mga tanong ang hindi nabibigyan ng kasagutan sa pagkamatay ng anak at basketball player na si Rene Baterbonia na lalo raw nagpapabigat sa pasanin ng kanyang nagluluksang pamilya. Mula sa labas ng kwarto, maririnig ang pananaghoy ng isang nagluluksang ina. Para kay Rovelyn, hindi humuhupa ang sakit sa pagkawala ng kaniyang anak na si Rene Baterbonia. Nasa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang 19 na taong gulang na atleta. Umiyak ako kasi
sinabi nila na aksidente lang daw, and then hingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Sa kuwang ito ng drone ng Aurora MDRRMO, makikita mga sandali na may ahon sa pagkalunod sa dagat nitong Lunes ang mga manlalarong sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Naroon sila noon sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora para sa team building ng kanilang varsity basketball team ng Ateneo de Manila. Makikita ang pinagtulungan silang madala sa dalampasigan matapos matagpuan sa gitna ng dagat. Nang makausap daw ng ina ni Baterbonia mga coach mula sa Ateneo Blue Eagles kanina, ito raw ang paliwanag sa kanya. 2:40 daw yun nangyari. Tapos 30 minutes din po yung naahon daw yung anak ko, 30 minutes. So, and then nabalitaan nila ako is 1 hour pa. 1 hour pa nila ako nabalitaan. 1 hour, 4:30 kasi yung pagtawag nila sa akin. Tapos, nung nagtawag, messenger lang, sabi lang sa akin nga, ako po si Coach Epok. Then, yung anak mo po ay na-aksidente, si Rene, na-aksidente po siya, nalunod. Nakukulangan daw siya sa paliwanag ng Ateneo de Manila University. May kulang sa explanation nila. Pero hintayin ko na lang muna yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Yung mga info, kulang, and then kulang yung nila sa akin, pagpahibalo sa ako, ako nga parents, kulang. Kahapon binanggit ni Rovelyn na may mga weights daw na nilagay sa kamay at paa ng anak na posibleng ikinalunod. Tinanong din daw nila ito sa mga coach. Wala daw linagay dito na mga weights. Wala. Sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Tapos, sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then, 30 to 20 minutes ang dito sa Bates hanggang patungo sa hospital. Siyempre, layo na. Then, sinabi nila na may mga coach naman daw na doon para magtulong sila para pero hindi daw talaga nila na rescue na talaga. Aksidente lang daw talaga. Tinanong namin kanina, ko coach to coach kung sabi nila wala naman daw. Walang weights na nilagay sa mga players. Paliwanag pa raw ng mga coach sa nangyaring insidente. Sabi nila, daw sila, dito daw yung dagat sa hita at saka magtakbo. Magtakbo daw sila. Tapos nung nagsabi na daw sila na go na, bigla na lang daw pumunta yung alon doon sa kanila. Ang explanation kasi kanina, at first daw, parang calm pa yung, sabi ng mga coaches na andun. At first, calm pa daw yung dagat. Tapos, may malaking alon daw na, yung first alon daw, yung mga players, parang nag-enjoy pa daw. Kasi may malaking alon. Tapos, yung second, pati third alon, doon na parang na-scatter sila. So, yun. Sabi nila, yung nakausap namin ng mga coaches, sobrang bilis daw ng pangyayari. Hindi na daw nila nakita si Rene pati si Adili. Kahapon, sinabi rin ng ina sa pakikipag-usap ko sa kanya na tingin niya ay may foul play. Kaya kanina, tinanong ko siyang muli. Hanggang ngayon
ngayon po ba naniniwala kayong may foul play pa rin na nangyari doon sa insidente na ikinamatay ng anak po ninyo? Depende. Kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa? May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang. Nang tanungin kung balak ba niya magsampa ng kaso, sa ngayon, hindi ko pa yan naisip. Kasi ang iniisip ko muna yung maano yung anak ko, ma-plaster sa amuang lugar, maato siya sa Agusan or sa Davao, kaya na naghangyo nga dito sa namo siya ibutang within 1 day or 2 days. Pati ang mga kasamahan niya dati sa team nagluluksa. Napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, para ko na siyang brother eh. Napakalungkot kasi knowing that Rene is such a good friend. Napakabait kasi ni Bobet. Sa ngayon, dito rin sa Arlington nakalagak ang labi ni Adili hanggat wala pang abiso mula sa pamilya. Nais daw kasi ng pamilya na madala pabalik ng Nigeria ang kanyang labi. Emil, dumating din dito sa Arlington Memorial Chapel sa mga tauhan ng NBI at CIDG pero ayon sa ina ni Baterbonia ay hindi pa raw siya handang makipag-usap pero iginigiit ng ina ni Baterbonia na magaling daw lumangoy ang kanyang anak kaya duda pa rin siya sa eksplanasyon o paliwanag ng Ateneo de Manila University sa sanhi ng pagkasawi nito. At ngayong gabi, Emil, ngayong alas 7 ng gabi ay nakatakdang magkaroon ng misa para kay Baterbonia kaya naman tuloy pa rin ang dating ng mga kaanak at mga teammates nito, mga kaibigan niya, no? At ayon din sa ina ay bukas posibleng iuwi na ang labi ni Baterbonia sa Davao at gayon din sa Agusan del Sur na kanilang hometown. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Susunod! Exclusive! Umano'y pangbubugaw sa resort sa Laguna. Nasa kote. Kapatid ng isa sa mga suspect kasama sa mga sinagip. SUV driver na nang hit and run sa tauhan ng Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway, sumuko na. At Sparkle Star Ara San Agustin, inamin na napag-uusapan na nila ang ng kanyang kasintahan ang tungkol sa pagpapakasal. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Ang real-time na balita, mapapanood rin sa GMA News Live Stream. Aktual na pag-alis si Senador Bato de la Rosa, Senado ng madaling araw ng May 14. tayo ng sunod-sunod na putok. Para sa taong bayang gutom sa balita. Kayo ba? Pwede rin na sumama na walang gulo. The motion is approved by unanimous vote. Bubusugin namin kayo sa bawat live stream. Kaya mag-subscribe at follow na sa aming YouTube channel, Facebook page. Dahil ang bawat Pilipino may karapatan sa napapanahong balita. Paano nagiging convicted o acquitted ang isang opisyal sa impeachment trial? Nakasalalay yan sa bilang ng boto ng mga mambabatas kung guilty o not guilty ba ang opisyal sa inihaing articles of impeachment laban sa kanya.
Iikot ang impeachment trial sa Articles of Impeachment. Ito ay formal na kasulatang naglalaman ng mga paratang o batayan para sa impeachment ng isang opisyal. Bago matransmit o maendorso ang isang Article of Impeachment sa Senado, kailangang pabor dito ang hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Oras na makuha ang kinakailangang boto, itatransmit ang Articles of Impeachment sa Senado at magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Dito na magsisimula ang impeachment trial. Sa puntong ito, ang opisyal na lilitisin ay itinuturing ng impeached official. Ipatatawag ng Senado ang impeached official at kailangan niyang dumalo sa paglilitis o ang kanyang kinatawan para sagutin ang bawat charge sa Articles of Impeachment. Kahit hindi siya tumalo o magbigay ng sagot, itutuloy pa rin ng Senado ang trial. Batay sa Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials, kailangang litisin muna ng senator judges ang bawat isa sa Articles of Impeachment. Matapos madinig ang panig ng prosekusyon at ng depensa, boboto ang mga senador kung guilty ba o hindi ang impeached official sa bawat Articles of Impeachment. Hindi sapat dyan ang majority votes of 50% plus 1 dahil kailangan ng high voting threshold. Ibig sabihin, kailangan nila ng supermajority o bilang ng boto kung saan walang dudang pabor sa desisyon ang nakararami. 2/3 o 16 mula sa 24 senator judges ang kinakailangang bumoto ng guilty para makonvict ang isang opisyal sa bawat article of impeachment. Kung hindi nakuha ang kinakailangang bilang ng boto sa lahat ng charges, acquitted o absuelto na ang impeached official. Pero kung nakuha ang kinakailangang bilang ng boto kahit sa isa lang sa Articles of Impeachment, convicted o mahahatulang may sala o guilty ang opisyal. Ang parusa, matatanggal siya sa pwesto at habang buhay na siyang hindi makakahawak ng anumang opisina sa gobyerno. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 5 opisyal pa lang ang na-impeach ng House of Representatives. Sa 5, si dating Chief Justice Renato Corona lang ang umabot sa botohan at verdict ng Senado. 8 articles of impeachment ang inihain laban kay Corona pero 3 lang ang tinalakay sa trial. Unang dinesisyonan ng senator judges ang Article 2 na tungkol sa hindi pag-disclose ni Corona sa publiko ng kanyang SALN at hindi niya pagdeklara ng ilang assets sa kanyang SALN. 3 ang bumoto ng not guilty at 20 ang bumoto ng guilty. Dahil lagpas ito sa 16 na kinakailangang boto, na-convict agad si Corona at hindi na pinagbotohan ang 2 iba pang articles of impeachment laban sa kanya. Sumuko na ang driver ng SUV na nang hit and run umano sa tauhan ng Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway o SLEX. Sasampahan siya ng reklamo at posibleng bawian ng lisensya. Nakatutok si June Veneracion. 3 araw pagkatapos ng viral hit and run incident na yan sa South Luzon Expressway o SLEX. Voluntaryong sumuko ang driver ng SUV sa headquarters ng Highway Patrol Group o HPG. Sinamahan ng kanyang mga magulang ang 21 anyos sa driver. Nakaharap niya ang nabangga niyang tauhan ng HPG na si Patrolman Jeric Ayaay. So, humingi siya ng pasensya at the parent, together with the driver, planning to issue a public apology about this incident. Ilan pang video ang nakalap umano ng HPG na nagpapakitang mabilis at palipat-lipat ng lane ng SUV bago pa makabanggaan ng police na rider. Sabi umano ng driver sa HPG, hindi niya sinadya ang nangyari. Bago ang pagsuko, naunang natunton at na-recover ng HPG ang puting SUV sa isang talyer sa Antipolo City kung saan ipinapaayos ang nasirang bahagi ng sasakyan. Ibinibenta na rin daw online ang SUV bago pa man nangyari ang hit and run. Sabi ng HPG,
Sasampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property at abandonment of one's victim ang driver. Nakatakot na karamihan. So, yung instinct ba na pag-involved accident, yun naman yung gusto natin. So, still, sinabihan pa rin na nakakapability sa nagawa niya, tinakbuhan niya, na-aggregate lang. Bukod sa pagsasampa ng mga reklamong kriminal, inirekomenda rin ng PNP-HPG sa Land Transportation Office na bawian ng lisensya ang nakabanggang motorista. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nasagip ang 15 babae na ibinubugaw sa resort sa Laguna. 2 suspect ang inaresto kabilang ang nambiktima ng kanya mismong kapatid. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Aakalain mong masayang birthday celebration lang ang nangyayari sa isang resort sa Calamba, Laguna. Yun pala, sa may tabing pool, nagkakabayaran na para sa mga nilalakong babae ng katransaksyon na bugaw. Nang makompleto na ang bayad, Human Trafficking in Person Act. arestado ang 2 bugaw na target ng NBI. Ayon sa NBI, sa 15 nasagip, 8 ang menor de edad at ang isa sa mga batang na-rescue, kapatid pa mismo ng isa sa mga bugaw na inaresto ng mga ahente. Dinala sila doon sa isang resort dito sa Calamba at pinakita yung mga babae na nagdala sila ng maraming mga babae, mga minor, pa-traffic itong mga bata na ito for sexual purpose. Malaking trauma ang mararamdaman ng mga biktima ng human trafficking. At sila exposed sila sa danger, no? Pwedeng physically maabuso, pwedeng masaktan, hindi po ba? Exploited talaga kasi yung presyo nito, 7,000 yung offer, yung 5,000 yung binibigay dun sa biktima, tapos 2,000 dun sa pinakambugaw, ano? Wala pang pahayag ang 2 inarestong suspect na ininquest na sa reklamong qualified trafficking na walang piyansa. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Bago ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao nitong Lunes, may na-monitor ng mahigit 3,000 mahihina at sunod-sunod na lindol o earthquake swarm ang isang grupo ng scientists mula sa PHIVOLCS. Naitalayan mula 2025 hanggang nito lamang January 2026. Nakatutok si Rafi Tima. Marami ang nagulat. Marami ang natakot. At marami ang nabigla sa magnitude 7.8 na lindol na ito na yumanig sa maraming bahagi ng Southern Mindanao noong Lunes. Pero ilang buwan bago mangyari ang lindol, isang grupo na ng mga PHIVOLCS scientists ang nakapansin sa swarm o dami ng mga maliliit at sunod-sunod na lindol sa lugar na ito noong 2025 at Enero ngayong taon na umabot ng mahigit 3,000. Dahil dito, gumawa sila ng pag-aaral at ang resulta nito, inilabas nila noong May 15, 24 na araw lang bago ang malakas na pagyanig noong Lunes. Pinamagatang "Are earthquake swarms along the Cotabato Trench echoes of a 1976 magnitude 8.1 quake?" Tanong nila sa kanilang report, "Is the trench waking up again?" Very timely yung paglabas namin ng study kasi we are talking about the same trench eh. Sana yung study namin na ipakita namin sa publiko na yung Cotabato Trench, even though na ang last na magnitude, malakas na magnitude na pinireduce nito ay noong 1976, ay still active. Ang binabanggit ni Deo na lindol noong 1976 ay ang 8.1 magnitude na Moro Gulf quake sa Mindanao na itinuturing na isa sa mga pinakapapinsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari yan 12:11 a.m. noong August 17, 1976 habang tulog ang karamihan. Paglilinaw ni Deo, ang gumalaw na bahagi ng Cotabato Trench noong Lunes ay iba sa lugar kung saan nila naobserbahan ang earthquake swarm sa kanilang pag-aaral. Yung nangyaring swarm nasa northern segment ng Cotabato Trench at yung nangyaring magnitude 7.8 recently ay nasa mas southern part pa, no? Nasa may third part ng Cotabato Trench.
Pero based sa study namin, yung pinapakita lang namin kasi sa study namin na aktibo ang Cotabato Trench. Bagaman hindi raw masasabing ang earthquake swarm ay indikasyon ng paparating na malakas na lindol, dapat maging babala pa rin ito na seismically active ang lugar, kaya dapat laging handa ang mga taong nakatira rito. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Titindi pa ang boxing scene sa GMA Afternoon Prime Series na Kamao. Ngayong nagsimula na ang intense training ni Makmak, played by Anton Binzon at kanyang lolo Domeng na ginagampanan ng kanyang ama na si Roy. Makichika kay Aubrey Carampel. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan! Bastos ka! Ang eksenang ito dinamakmak at Lolo Domeng sa GMA Afternoon Prime Series na Kamao. Palayo raw sa tunay na relasyon ng mag-amang sina Anton at Roy Benzon. First time lang ako sigawan ng tatay ko. Doon lang sa scene. Kaya talagang nagulat ako. Naging totoo yung emotions ko. And that time na talagang hindi ko siya nakausap. Dahil sinisigawan niya ako that time and parang hindi ako sanay. Kasi Papa kasi parang sobrang magtropa kami. Sa dalas daw nilang magka-eksena, kahit off-cam ay natatawag daw ni Anton na Lolo ang kanyang Papa. Ayaw mo? Huwag mo! Kaya mo drama! Teka lang, Lo! Pagdating sa bahay, natatawagan ko na si Papa ng Lolo. Parang nasanayan na akong tawagin siyang Lolo. Para andun pa rin yung character ba na nagsistay pa rin. Nalilito na ako. Isa pang nagpapasaya ng kanyang puso, ang suporta ng fans. Lagi ko pong tinatatak talaga sa utak ko na stay humble. Stay humble always. Dahil sa mga natutunan ko po, lahat ng mga gumagabay sa akin, ng mga older sa akin at mga veterans talaga na actors. Ngayong tinitrain na si Makmak ng kanyang Lolo Domeng, mas lalo raw siyang magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban. At isa raw sa dapat abangan, ang pagsabak ni Makmak sa underground fighting. Nakuna ng GMA News ang rehearsals ni Anton at ng guest star sa serye na si Eric Eruption Tay na kanya raw makakalaban. So sabi nila, dapat underdog ka. So bagay sa eksena yan. Kaya sabi ko, parang sabi daw nila kanina, sa eksena dapat kinakabahan ka. Ay, hindi pa po. Wala pa nagsimula. Hindi pa nagsisimula. Kinakabahan na ako. Bukod sa fight scenes, abangan din daw ang kilig na hatid naman ng tambalan ni Anton at Shanti Videla na gumaganap as Chloe. At ang patuloy na pagsisikap ni Makmak para maging matagumpay na boksingero. Yun po talaga yung goal ko, to inspire people, to inspire kids na don't give up on their dreams. Talagang patuloy pa rin nila subukin yung mga gusto nilang gawin sa buhay. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Tutukan! Hulikam! Mga metro sa poste ng kuryente sa Laguna. Nagliyab at nagputukan. Negatibong epekto sa ekonomiya ng nagpapatuloy na bangayan sa Senado. Ikinababahala ng grupo ng mga negosyante. At pagkatapos sa General Santos City, GMA Kapuso Foundation, sa Glan Sarangani naman, namahagi ng tulong. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. GMA News Online, right at your fingertips.
hindi ka mahuhuli. Dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanetwork.com/news or gmanews.tv. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs o DFA laban sa China. Kaugnay ng floating platform na inilagay nito sa Bajo de Masinloc. Nakumpirma ng Philippine Coast Guard ang struktura ng lumipad doon, pero hinaras pa ang flight ng Chinese Navy. Nakatutok si Marisol Abduraman. May 5 metrong lapad, 6 hanggang 7 metrong haba at deck area nasa 30 square meters. Ito ang istrukturang nakita sa loob mismo ng Bajo de Masinloc nang magsagawa ng low-level flights ang Philippine Coast Guard nitong May 28. Noon nakumpirma kung ano ang namataan sa satellite image noong May 25. Ang mismong eroplano ng Coast Guard na kumumpirma sa istruktura, hinaras ng helicopter ng Navy ng China. A PLA Navy helicopter also intercepted or tried to harass the Philippine Coast Guard aircraft in May 28.
Bago nito, may namataan ang 2 Chinese research vessel noong May 21 sa lugar na siyang pinaniniwalaang nagdala sa estrukturang itinuturing na Movable Floating Platform. Sa Maritime Domain Awareness o MDA flight sa lugar naman noong May 30, nakakita ang Philippine Coast Guard ng 6 na Chinese national sa nasabing platform. Namataan din ang rubber boat na nag-install ng antena sa bato malapit sa pasukan ng Bajo de Masinloc. Sa pagkakataong ito, isang fighter jet na ang idineploy ng China laban sa eroplano ng Pilipinas. To harass and bully the Philippine Coast Guard aircraft while we are conducting this routine MDA flight. Pagsapit ng May 31, nakita ang isang floating container drum, antena at service boat na may sakay na nasa 12 hanggang 15 Chinese national na gumagalaw sa platform sa tulong ng 2 service boat. Ang presensya at ang ginagawa raw ngayon ng China sa Bajo de Masinloc ay itinuturing ng National Task Force for the West Philippine Sea na iligal at hindi otorisado. Malinaw naman daw kasing nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May layo lang ito na 119.65 nautical miles mula sa Zambales, higit na malapit kumpara sa mahigit 500 nautical miles na distansya nito sa China. Giit ng gobyerno, ang Pilipinas lang ang may karapatan sa lugar. Nagpadala na ng diplomatic protest ang DFA laban sa estruktura na paglabag umano sa soberanya ng Pilipinas. Only the Philippines has the right to place or construct structures and conduct activities in Bajo de Masinloc. It is also inconsistent with international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 award in the South China Sea arbitration. Para sa National Task Force for the West Philippine Sea, bahagi ito ng pangangalap ng China ng datos sa lugar. Do you see this also as their way of asserting their claim in the area? No. That this might be a prelude to that somehow they're planned to have a construction in the area? Again, everything is speculative. We are doing what we can in order to perform our mandate, and that will include preventing Bajo de Masinloc from falling again or being developed again into another man-made island. Bukod sa paghain ng diplomatic protest, mula May 28, araw-araw na ang Maritime Domain Awareness flight sa lugar. Nakakapangis na sila doon ng malaya without any intimidation, apprehension, or anuman po. Yes, we can still say that the Filipino fishermen can still fish in the vicinity of Bajo de Masinloc. Pero tuloy ang giit ng China na teritoryo nila ang Bajo de Masinloc, kaya may karapatan sila magsagawa ng scientific research doon, sabay himok sa Pilipinas na tigilan ang umunoy pag-udyok at maling paratang. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Gusto pang palawigin ng Department of Agriculture ng hanggang 30 araw ang 50 pesos price cap sa imported na bigas. Ang tugon ng mga retailer sa pagtutok ni Bernadette Reyes. 10 ang miyembro ng pamilya ni Mira kaya malaki ang gastos nila sa bigas. Anya, malaking tulong ang price cap na 50 pesos sa imported rice dahil may nabibili na sa abot kayang presyo. Malaking tulong po dahil kagaya namin marami. Marami kami sa bahay. Dati 60, may 62, pero ngayon marami ng mura na. Isa ito sa mga dahilan kaya nais ng Department of Agriculture na palawigin ng 30 araw ang price cap sa imported rice. Pag-uusapan ito sa National Price Coordinating Council na magre-rekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos. DA is only recommendatory. It will still be up to the NPCC, the National Price Coordinating Council, to recommend to the President. Gusto talaga natin magkaroon ng basically fighting chance yung ating local rice. So para rin talagang ma-regulate natin yung itong pumapasok ng mga imported. 80% ng retailers sa Metro Manila ang nakakasunod sa 50 pesos na price cap sa imported rice ayon sa DA. Sa Guadalupe Market, kung saan nag-inspeksyon kanina ang kagawaran at Department of Trade and Industry, lahat nakasusunod pero sabi ng ilang retailer, halos hindi na sila kumikita. Halos wala kaming kinikita sa imported na rice kasi po may price control. Maliit lang po ma'am, halos wala po kaming tubo. Nakikiusap kami, sana naman po ma'am, huwag nang i-extend kasi isa pa po ma'am, yung local rice namin talaga hindi po nagalaw. Kawawa naman po yung mga farmers. Kasi ang tubo lang namin talagang kaunti. Ang dami namin, lalo ito private. Siyempre, ang bayad ng pwesto, katulong.
pagkain, lahat magbigay sila ng mas mababang presyo. Yun. Yung magiging kumbaga sa alternative. Taasan ng konti. Leche 50, 55. Pwede, mag-extend sila. Samantala, tumaas ang presyo ng ilang brand ng canned sardines mula 50 centavos hanggang 6 pesos depende sa brand. Kaya si Editha dumidiskarte para mapagkasyang isang latang sardinas sa kanyang pamilya. Paparamihin mo, lalagyan mo ng gulay or kung miswa, mga ganon, para magkasya. Sa kabila ng pagtaas ng presyo sa ilang brand ng sardinas, ayon sa DTI, hindi naman daw malaki ang taas presyo at maraming mga produktong hindi magbabago ang presyo tulad ng canned meat, tinapay at noodles. May mga ibang industries that really are heavily using diesel, especially those that yung sa sardinas because their fishing boats use diesel, and then from of course after this they bring it back to the plant. We've had no price increase for the longest time, and then nagka-price increase lang itong because of the Middle East crisis, but we try to keep it as low as possible. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Taking her time sa ngayon, si Sparkle star Ara San Agustin sa usaping pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Pero aminado siyang napag-uusapan na nila ito ng kanyang long-time boyfriend. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Na-enjoy ni Sparkle star Ara San Agustin ang pagbuo sa romantic comedy film na Project Baby. Tumatalakay kasi ito sa ilang social issues tungkol sa mga kababaihan na karaniwang binibigyan ng timeline ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Di ba, minsan yung mga tao sinasabi na may expiration date ang mga kababaihan na dapat at a certain age may ginagawa ka na, nag-family ka na or probably nagkakabibi ka na because physiology din siguro yung katawan din natin. Pag-amin ni Ara na pag-uusapan na raw nila ng kanyang boyfriend na si basketball star Huami Johnson ang pagpapakasal. Pero they are still taking their time. Kasi may priorities din ako, which is my family, my mom, and my brother. So gusto ko muna makatapos ng school yung brother ko. Ayusin ko muna siya bago ko ayusin yung sarili ko. Ang co-star ni Ara sa pelikula na si Yasser Marta, nasa isip na rin ang pag-settle down with girlfriend Rob Ginto. Ako naman, laging chill lang ako go with the flow. Kung ano yung gusto ni Madam, yun din yung gusto ko. Ganun lang. Kami naman, parehas naman kami, we're on the same page at kung ano yung gusto niya sa future, I'm very supportive naman. Hi, baby. Si Kim Sontan naman, kahit parating may baby update sa TikTok, may nais munang ma-achieve. Investment, sustainable na business in the future bago ko isipin yung mga yun. Busy rin daw sila sa kanilang projects. Si Kim Son may ginagawa raw na movie. Habang si Ara naghahanda naman para sa upcoming Kapuso action drama series na Hari ng Tondo. Kasama si Dennis Trillo at Ruru Madrid. Nag-workshop at balik kontrabida naman si Yasser sa upcoming Kapuso serye na Delivery Boy. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz happenings. Susunod, ano yang tila sumasayaw-sayaw na liwanag na nakita ng mga astronaut kasunod ng air leak sa International Space Station? Kuya Kim, ano na? Dito lang sa 24 Oras.
Ang real-time na balita, mapapanood rin sa GMA News live stream. Aktual na pag-alis si Senador Bato de la Rosa, Senado ng madaling araw ng May 14. Para sa taong bayang gutom sa balita. Kayo ba? Pwede rin na sumama na walang gulo. The motion is approved by unanimous vote. Bubusugin namin kayo sa bawat live stream. Kaya mag-subscribe at follow na sa aming YouTube channel, Facebook page. Dahil ang bawat Pilipino may karapatan sa napapanahong balita. Posible pero hindi patiyak kung kailan magpapatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso. Ayon po yan sa ilang mambabatas. Pero bakit nga ba yan kailangan? Ang paliwanag ng ilang kongresista sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Sa July 27 pa muling magbubukas ng sesyon ang Kongreso. Pero kahit naka-adjourn ngayon, maaaring magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. Napag-usapan na ang posibilidad na ito pero wala pang tiyak. I have to consult with the executive and of course with our own internal and also the House of Representatives kasi joint yan eh. No? So we have to consult with them pa. Pero tuloy-tuloy naman kami nagko-consult. Wala pa kami indication. Ang sabi ng palasyo, nais muna ng Pangulo na maayos muna ang gusot sa agawan ng liderato ng Senado. Iginiit pa rin ni Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President, habang ang kabilang grupo ni na Senador Win Gatchalian hindi makapaghalal ng panibagong Senate President
dahil kulang pa sila ng isa para makabuo ng kinakailangang 13 boto. Pero bakit nga ba kailangan magkaroon ng special session sa panahon ngayon? Sa pananaliksik ng GMA News Research, mahigit 20 beses nang nagpatawag ng special session ng Kongreso ang Pangulo mula noong 1986. Karamihan sa mga rason ng pagpapatawag ng special session ay para aprubahan ang national budget. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 2 beses siya nagpatawag ng special session. Una noong March 2020 para bigyan ng emergency powers ang Pangulo para tugunan ang COVID-19 crisis. At noong October 2020 para ipagpatuloy ang deliberasyon ng 2021 budget at matiyak ang on-time na pagpapasa nito. Bakit kailangan ito? Dahil siyempre yung naging kaguluhan, nuances dun sa Senado, pave way for the non-passage of very important measures. Kabilang dito ang mga nabinbin sa Senado na Kalinga Act para sa subsidiya sa mga naapektuhan ng giyera ng Amerika at Iran, libreng almusal para sa mga batang estudyante, at promotion ng ilang military official na aabutan na ng retirement. Nabanggit din ang nangyaring lindol noong isang araw sa Mindanao. Yun rin isang inaantay namin sa executive. Kasi to be honest about it, sunod-sunod yung issues na tumama sa ating bansa. Unang-una yung high oil prices, pangalawa itong padating ng Super El Nino, at pangatlo itong earthquake. No, so tinitignan ko ang natitirang budget, meron pa tayong 180 billion in terms of available funds na pwedeng gamitin ng gobyerno for reconstruction and other assistance to the earthquake victims. Pagdating sa NDRRMF, merong 17.8 billion. At pagdating sa LGSF, 32 billion. So itong dalawang funds pwedeng gamitin for reconstruction yan. But ang total, kasama yung social services, about 180 billion. Isa ring dahilan para kay Representative Jerry Luistro ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I made mention about calling a special session. This is with respect to the option of electing a presiding officer other than acting SP Win Gatchalian. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Hirap mang marating, pinuntahan pa rin ng GMA Kapuso Foundation ang bayan ng Glan sa Sarangani na isa sa mga pinakanapuruhan ng lindol. Sa tulong ng ating mga volunteers at partners, nakapagbigay tayo ng pagkain at inuming tubig sa 6,000 apektado. Kasunod ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, halos isolated na ang bayan ng Glan sa Sarangani dahil sa mga nawasak na daan at tulay, kaya pahirap pang maabot. Maraming residente ang nangangailangan ng tulong dahil nawasak ang kanilang bahay. Pagtapos sa lindol, takot kami lumabas. Tumakbo kami. Pagkabasabak kami yung sa plaza magtira kayo. Malaking problema rin ang kawalan ng tubig at kuryente. Para maabot ang Glan, naging kaagapay ng GMA Kapuso Foundation ang isang barkong panghakot ng isda na Markel Sea Ventures Corporation. Dito sumakay ang team at dala nilang food packs. Sa Glan, kailangan pang lumipat sa skiff boat para makarating sa kanilang poblasyon. 6,000 individual ang atin nabigyan ng food packs at inuming tubig. Thank you po sa GMA Kapuso po na dumating po dito sa Glan Sarangani Province upang tumutulong po sa amin sa mga mahirap na nalindulan. Bukas, mamamahagi naman tayo ng tulong sa 3 barangay sa General Santos at sa Malapatan, Sarangani. At sa mga nais magpahatid ng tulong, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Nananawagan na rin ang mga business group sa Senado na ayusin ang gusot sa liderato nito. Anila,
apektado na pati ang mga negosyo at ekonomiya ng bansa. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mag-iisang buwan nang naka-impasse ang Senado sa dalawang grupong ayaw kilalanin ang liderato ng kabila. Umabot na nga sa punto ng alingas-ngas sa sahod ng mismo mga empleyado at ibang mga nagtatrabaho sa Senado. Kaya simula pa nung Mayo ay sunod-sunod na ang magkakahiwalay na panawagan ng iba't ibang business group sa bansa para sa pagbabalik ng kredibilidad ng Senado at pag-aayos ng liderato nito. Kabilang sa nananawagan ang Management Association of the Philippines. Ayon sa Pangulo nito na si Donald Lim, may epekto ang matagal na bangayan sa Senado sa mga negosyo na pwede sanang pasukin ng mga namumuhunan at sa paggastos ng mga Pilipino na makakaapekto rin sa ekonomiya. Business will invest if there is a certain level of stability and certainty and predictability. Pero if it is prolonged, then we push that back na parang hindi maganda mag-invest sa Philippines. If a consumer says it's not stable, let's hold on to our money first. Let's not spend. That's why we keep pushing na sana let's try to end a lot of what we call the political drama. Nataon pang chairman ang Pilipinas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong taon. In the last ASEAN where we chair, medyo ang positioning pa we're the star. Pero in this year's ASEAN, I would think a lot of discussions circled around on Vietnam being overtaking us already. We're a bit worried already because we're battling for not the last place. Simple lang naman daw ang kailangan gawin para maiwasan ito. If the Senate now is hopefully stable already, right, with whoever is the president, make up their minds. I hope that whatever is followed, they follow the rule of law, and the person that is there, okay na, let's respect that and let's move along. Nauna nang kinumpirma ng palasyo ang epekto nito sa ekonomiya, sabay sisi sa mga nananamantala umano para patagalin ito. Mga destabilizers, ito po talaga ang gusto nilang mangyari. Gumulo ang bansa para maapektuhan ang ekonomiya, at kapag naapektuhan ang ekonomiya dahil sa kagagawa nila, ibabato na naman nito sa Pangulo. Sinisika pa naming hinga ng pahayag ang mga nagpakilalang lider ng Senado kaugnay nito. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naalarma ang isang grupo ng mga astronaut dahil sa air leak sa International Space Station. At sa kanilang pansamantalang pagtatago sa isang spacecraft, may namataan silang liwanag from up above na labis silang kinamangha. Makapigil hininga ang mga tagpo sa ISS o International Space Station nito mga nakaraang araw. For all USOS crew members, need you to execute EMER procedure 3.4. Crew Dragon establish safe haven. Nang dahil kasi sa mga nadiskubring air leaks sa space station, ang 5 astronaut na lula ng ISS, inutusan ng NASA Mission Control na agad na magtago sa nakadock na Dragon spacecraft at maghanda para sa isang posibleng evacuation. Pero matapos suriin ang leak, napatunayan ligtas pa rin ang ISS. It's secured, yes. Kaya agad na pinabalik sa space station ang 5 astronaut. Sa post ng isa sa mga astronaut na si Jessica Meir, labis ang kanyang pasasalamat, maliban kasi na sila'y ligtas. Ito raw ang kanilang view habang sila'y nasa Dragon spacecraft. Isang napakatingkad at tila sumasayaw-sayaw pang liwanag. Ito ang Aurora Australis o Southern Lights na ayon kay Meir, resulta daw ng isang solar event. Kung ang Aurora Borealis o Northern Lights natatanaw mula sa Northern Hemisphere, ang Aurora Australis naman makikita sa kabilang dulo, sa Southern Hemisphere. Nabubuwang ito sa pamamagitan ng mga charged particles mula sa araw na tumatama sa atmosphere ng Earth. Ang mga electrons at protons nito bumabiyahe ng milyong-milyong milya sa pamamagitan ng solar wind. Nagresulta ito sa makukulay at nagsasayawang ilaw sa kalangitan. Maliban sa Aurora Australis, marami pang mga nakamamanghang phenomenon ang nasaksiyan ng mga astronaut sa ISS. Gaya na lamang ng isa pang makulay na liwanag na tila nakapalibot sa ating planeta. Ano kaya ito? Kuya Kim, ano na? Ang matingkad na berde at kahel na liwanag na litratuhan ni NASA astronaut Jessica Meir ay tinatawag daw na air glow.
Ang mga liwanag na ito ay bunsod ng chemical reaction at interaction sa pagitan ng UV o ultraviolet radiation at mga gas sa ating atmosphere. Di raw tutulad ng aurora na dahil naman sa solar wind particles na nag-interact sa magnetic field ng Earth. At kung ang aurora ay makikita lang sa magkabilang pole ng Earth, ang air glow present daw everywhere, kaya hindi ito pahirapang hanapin. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Up next, taping sa abandonadong Quezon City Jail para sa Hari ng Tondo. Bakit nostalgic para kay Rudo Madrid? Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanetwork.com/news or gmanews.tv. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Mga kapuso, umakyat na sa 45 ang bilang ng namatay dahil sa lindol sa Mindanao. Tig 50,000 pisong tulong ang inilaan ng gobyerno para sa bawat pamilyang namatayan. Inanunsyo yan ni Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa General Santos City. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV.
Ang napinsalang outpatient facility building ng St. Elizabeth Hospital sa General Santos City ang unang ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao. Kita pa ang mga gumuhong semento na mula sa pader na naturang building na nagtamo rin ng mga malalaking bitak, kaya di na raw mapapakinabangan. Kinumusta rin ng Pangulo ang kalagayan ng ilang eskwelahan, kabilang ang Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang at ang General Santos City National High School. Parehong napinsala ang dalawang paaralan at may ilang school building hindi na rin magagamit. Kaya utos ng Pangulo. Kailangan pa rin natin tiyakin na safe, kaya't yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng informasyon tungkol dyan. Sa gitna nga ng panayam sa Pangulo. Even kahit yung mga walang trabaho ngayon, doon sa nakita natin, masama tayo sa casualty rate. Nagpaabot din ang Pangulo ng tig 50,000 pesos na tulong pinansyal para sa pamilya ng mga namatay sa lindol at 100 milyong piso para sa rehabilitasyon ng City Hall ng Jansan. Nagbigay din ng tulong na ibibigay para sa mga displaced workers dahil sa lindol sa ilalim ng AIX program ng DSWD. Bukod pa ito sa ayudang ibibigay sa Sarangani at South Cotabato na parehong naapektuhan ng lindol. Sarangani, hardest hit. Tuloy-tuloy daw ang pagsisikap na maibalik sa normal ang supply ng kuryente at tubig sa lugar, pati na ang pagpapadala ng relief goods. We are also working to very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang ating mabilis na ang pagdala ng serbisyo. Mula sa GMA Regional TV, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga apektadong pamilya sa Sarangani at General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Nagpadala ang Office of the Vice President ng kalusugan food trucks na namahagi ng hot meals para sa mga first responders at rescuers sa mga gumuhong gusali. Binigyan din ng rice food bags ang mga kaanak na mga nasawi sa lindol at pagkain at non-food items naman para sa mga lumikas. Personal ding nakiramay ang bise sa pamilya ng mga nasawi at kinamusta rin niya ang mga nasugatan sa lindol. Pinaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning. Kaya ang pinaka mabisa na paghahanda, panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol. Hindi sumipot si dating Congressman Mike Defensor sa National Bureau of Investigation sa kabila ng pagpapasabina sa kanya. Dumating lamang ang kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio. Sabi niya, hindi niya kikilalanin sakaling magpadala muli ng sabina ang NBI para kay Defensor. Kung iniimbestigahan daw ang kanyang kliyente para sa isang krimen ay magsampa na lamang daw sila ng kaso. Bago nito, sinabi ng NBI na nakatanggap sila ng impormasyong pinangakuan umano ni Defensor ang 18 nagpakilalang dating bodyguards ni Zaldico ng tig 5 milyong piso. Is there an investigation for a possible criminal offense against my client? Kung meron, alis na ako, mag-file na lang kayo. We are not going to honor another subpoena from the NBI, lalo na kung harassment. Ngayon, kung tingin nyo, you go to court, sabihin nyo in contempt kami, we will prefer our defenses in court. Itinakda sa August 29 ang special elections sa Dasmariñas, Cavite para punan ang nabakanting posisyon ng dati nilang congressman na si Kiko Barzaga. Manual ang gagawing pagboto ng nasa 450,000 registered voters ng distrito. Sa mga susunod na araw ay maglalabas din ang COMELEC ng pinal na calendar para sa pagsisimula ng filing ng candidacy, campaign period, election period at gun ban. June 2
nang i-expel si Barzaga ng Kamara dahil makailang ulit na umano'y disruptive and disorderly behavior na hindi umano nababago kahit ilang beses nang nasuspindi ang dating kongresista. Nagliyab ang mga metro ng kuryente sa isang poste sa San Pedro, Laguna. Mahigit 100 residente tuloy ang nawalan ng kuryente. Nakatutok si Von Aquino. Nag-spark, pumutok at lumiyab ang mga metro ng kuryente sa isang poste sa barangay Cuyab, San Pedro, Laguna kahapon. Kaya gano'n na lang ang takot ng mga residente sa lugar. Narinig namin na nagpuputukan na, naglabasan kami. Sisigawan na yung mga tao sa labas. Talagang malakas. Na naglalaglagan yung mga wire. Ganun siya. Parang fireworks. Sabi ng ilang residente, mahigit 1 linggo na nilang naoobserbahang tila may nagsaspark sa kumpol na mga metro, pero hindi raw ginagawa ng mga otoridad. Nire-report namin yung mga nagmumutol ng linya, sabi hindi raw nila responsibility yan. Nire-report naman namin sa Meralco, wala, deadma lang sila. Hanggang sa inintay nilang ganyan, saka nila inaksyonan. Dapat sana kung napunta na agad nila nagawa, nilalak ng ganyan. Pero nang i-check ng Meralco, wala naman daw silang natanggap na report bago ang insidente. Nakatanggap na lamang daw sila ng report umaga kahapon nang sumiklab na ang sunog. Dahil sa insidente, naperwisyo ng brownout ang mga residente. Napakahirap sa amin, hindi makatulog talaga. Paypay ka ng paypay, napakadilim. Sana magkaroon na ngayon ng ilaw. At napakahirap talaga, lalo't may sakit. Kung mga anak ko hindi makatulog ng ayos, hirap po talaga. Tinitiis lang sobrang init. Pasado 3:00 ng hapon, inabutan naming nagkukumpuni ng mga nasunog na metro ang mga tauhan ng Meralco. Ayon sa Meralco, 140 customers ang pansamantalang nawala ng kuryente. Kasi ang gagawin namin dito, isa-isahin yung mga apektadong customer para masiguro na ligtas na maibalik yung serbisyo ng mga kabayan. No? Sa inisyal na investigasyon ng Meralco, overloading dahil sa illegal na koneksyon o jumper ang posibleng sanhi ng pagkasunog ng mga metro ng kuryente. But we are still investigating it further. Humihingi kami ng pag-unawa at paumanin na rin sa abalang nagulat nito. Target daw ng Meralco na matapos ang restoration ng serbisyo ng kuryente ngayong araw. Pero ang mga metro na natupok ng apoy, posibleng abutin pa ng ilang araw. We are talking of safety here. Kailangan namin na siguro na bago kami mag-restore ay safe na. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, bagaman inanunsyo ng Pag-asa na naoobserbahan na nila ang El Nino, asahan pa rin ang maulang panahon sa ilang lugar. Patuloy kasing nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon ang habagat. Umaabot naman sa Batanes ang epekto ng frontal system na umiiral sa bahagi ng Taiwan. Ang frontal system ay yung salubungan ng malamig at mainit na hangin na nagdudulot ng maulap na panahon at panakanakang ulan. Na-monitor ng Pag-asa ang kumpol ng mga ulap na inaasahang daraan sa Mindanao Island. Maging alerto dahil posible ang magdulot ng biglaang malalakas na ulan o thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, bukas posibleng makaranas ng pulo-pulo at katamtamang ulan sa Mindanao, partikular sa Soc-Sargen at Davao Region. Mataas ang tsansa na lumakas ang ulan sa hapon. Posible ang matinding buhos ng ulan sa ilang lugar, kabilang ang probinsya ng Sarangani na niyanig ng malakas na lindol, kaya doble ingat po sa banta ng pagguho ng lupa. Sa Luzon at Visayas naman, hindi man inaasahan ng malakas na ulan sa umaga, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan sa ilang lugar gaya po ng Cebu Province. Sa hapon, asahan naman ng malawakang pag-ulan. Posible po ang malakas na ulan sa Northern Luzon, gayon din sa probinsya ng Antique. Dito naman sa Metro Manila, huwag kakalimutan ng payong lalo na kung lalabas sa hapon at gabi dahil may tsansa po ng ulan sa mga oras na iyon. Tila blast from the past para kay Ruru Madrid ang isa sa mga taping location ng upcoming series na Hari ng Tondo. Dati na niya kasing naka-eksena rito ang co-star na si Dennis Trillo na isa raw sa kanyang mga role models. Bakit kaya? Makichika kay Aubrey Carampel. Nandito ka.
Nostalgic para kay Kapuso primetime action hero Ruru Madrid ang kanilang taping location sa loob ng abandonadong Quezon City Jail para sa upcoming GMA Prime series na Hari ng Tondo. Dito kasi muli niyang makaka-eksena si Kapuso drama king Dennis Trillo na huli niyang nakasama sa award-winning GMA Pictures film na Green Bones. Ito po yung aming first taping day na magkasama kami ni Kuya Dennis for Hari ng Tondo. Unang eksena rin na magkakasama kami sa isang eksena bilang si Gabriel at si Egay. I'm very excited kasi the last time na nakatrabaho ko si Kuya Dennis, sa kulungan din. It was for Green Bones and now, ayun, nakakulong na rin ako. So parehas na. So abangan natin. Sabi ni Ruru, ito na raw ang isa sa pinaka-dark na karakter na kanyang ginampanan. Isa raw sa kanyang role model sa pagtanggap ng mga proyekto, ang kanyang Kuya Dennis. To be honest, biggest inspiration ko rin sa paggawa ng gantong pelikula at may teleserye si Kuya Dennis. Kasi nga nung ginagawa nga namin yung Green Bones, sabay niyang ginagawa yung Green Bones at Pulang Araw during that time. So sabi ko, kung kaya ni Kuya Dennis, kaya ko rin yan. Nangangalahati pa nga lang daw ang taon ay marami nang natatanggap na blessing si Ruru. Happy raw siya sa kanyang career at love life. At masaya rin daw siya para sa kanyang younger sister na si Rere Madrid na recently ay nagpakasal sa basketball star na si Kai Soto. Nung una, nakakagulat, but at the same time, sobrang na-happy ako dahil I would say parang first time ko nakita si Rere na ganun kasaya. So bilang kuya, napakasarap din sa puso. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Ia Arellano. Miss Mel, Emil. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.